Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum GMRC Grade 4 Quarter 2 Week 3 Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Pamantayang pagganap. Na isasagawa ng mga mag-aaral ang mga natututuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa bilang tanda ng pagiging mapagpasensya. Kasanayang pampakatuto. Na isasabuhay ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa kapwa nang may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. Una, natutukoy ang mga aral na natututuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa ay nakapaglilinang ng mga angkop na gawi o pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi nito sa ibang tao. At pangatlo, na ilalapat ang mga natututuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Day 1. Magbalik-aral tayo. Narito ang ilang katanungan. Una, ano ang mga tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Pangalawa, ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? At pangatlo, paano nagkakaroon ng may kahusayan? Tandaan, dahil maayos ang komunikasyon sa pamilya, na ipatutupad ang mga gawain o tungkulin ng may kahusayan, tulad na lamang ng masusing organisasyon, lifelong skills, malasakit sa kapwa, masusing pakialam, masusing pag-aalaga, at masayang pamilya. Mahalaga rin ang maayos na komunikasyon upang lubos na magkaintindihan at walang kalituhan. Ang maayos na komunikasyon ay nagdudulot ng positibong relasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Narito ang isang gawain. Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita. Ang mga tanong ay nasa susunod na slide. Una, ang pagpapalitan ng mga saloobin, ideya at damdamin sa isa't isa. Pangalawa, ito ang pinakamaliit at pinakamahalagang unit ng lipunan na binubuo ng isa o dalawang magulang at kanilang mga anak.
Pangatlo, ang kakayahang maghintay at magtiis sa palitan ng mga mensahe upang matiyak na ang bawat partido ay lubos na nauunawaan at makakonek sa usapan. Narito ang mga sagot sa una nating gawain. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot, mga bata? Pangalawang gawain. Basahin ang mga sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Narito ang inyong pagpipilian. Kung ito ba ay palagi, minsan, o hindi kailanman. Una, napakahalaga sa akin ang aking pamilya. Pangalawa, ang mga magulang ko ay nagbibigay oras upang alamin kung ano ang nangyari sa araw ko. Pangatlo, sa bahay, binibigyan ng atensyon ang aking mga kwento. Pang-apat, ako ay nakapagsasabi ng aking damdamin at ideya sa pamilya. At panglima, ako ay may positibong pananalita. Pang-anim, iginagalang ko sa salita at kilos kahit sino ang kausap ko. Pang-pito, mahalaga sa akin ang maayos na pakikitungo. Pang-walo, bilang isang mag-aaral, ang layunin ko ay matutong makihalubilo sa iba't ibang tao. Pang-siyam, binibigyan pansin ko ang pakikipag-usap sa tao na maging magalang at hindi makasakit. At pang-sampo, sa pamilya ko nakukuha ang aking pananalita. Paano isasabuhay ang pagiging mapagpasensya at pagtugon sa kapwa ng may pagsasaalang-alang sa kanyang damdamin? Pagtataya. Basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, bakit mahalaga sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon? A. Sapagkat ang pamilya ang pundasyon ng maayos at matibay na bansa. B. Sapagkat lahat ng tao ay nagmula sa isang pamilyang may maayos na komunikasyon. O C. Sapagkat sa pamilya nalilinang ang mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan na may pagpapahalaga sa maayos na komunikasyon. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na gampanin ng pamilya ang nagtuturo sa mga kasapi ng mga angkop na gawi at pagtugon sa maayos na komunikasyon sa kapwa? A. Suporta at pag-unawa ng pamilya. B. Pagkikisalamuha ng pamilya. O C. Pagtuturo ng pamilya. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na kilos at gawi ang nagpapakita ng maayos na komunikasyon at ugnayan ng pamilya? A. Pagsagot sa mga tanong ng magulang. B. Pagsasabi ng nasa isip at lantarang pagpapahiwatig ng nararamdaman sa lahat ng mga kasapi ng pamilya. O C. Pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap, lalo na sa gitna ng maemosyong usapan sa pamilya. Pang-apat, paano maipapakita ang maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Pagtugon ng mga layuning ipakita ang kamalian ng kapwa. B.
pagtugon ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa? O C. Pagtugon ng may pag-usisa kung sino at ano ang tama at mali? Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng angkop na pananalita at mga paraan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Alin ang naiiba? A. Pagpapasalamat at paghingi ng paumanhin sa kapwa. B. Pakikinig at pagpapakita ng respeto sa opinyon ng iba. O C. Pagpaparamdam at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon gamit ang hugot lines. Day 2. Tingnan ang larawan. Ano ito? Ano ang sinasalamin nito? Ang pamilya ay nag-uusap-usap habang naghahapunan, kung saan sinasalamin nito ang maayos na pakikipag-komunikasyon. Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan, kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsusulat at grafikong representasyon tulad ng infographics, mapa at chart, at mga senyas, signal at kilos. Narito ang ilang mga paraan upang mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya. Maglaan ng oras. Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng epektibong komunikasyon sa pamilya ay ang paglaan ng oras para sa isa't isa. Magtakda ng oras kung saan ang buong pamilya ay maaaring mag-ugnayan ng walang anumang ibang distraksyon. Ito ay maaaring maging regular na meeting o bonding time ng pamilya. Aktibong pakikinig. Ang pagiging mahusay na tagapakinig ay mahalaga sa pagpapaunlad ng komunikasyon. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamalasakit sa anumang sinasabi ng iba, mas magiging bukas ang mga linya ng komunikasyon. Huwag magkomento o magbigay ng payo ng agad-agad kung hindi ito hinihiling. Makinig muna ng buong atensyon bago magpahayag ng reaksyon. Pagsasalita ng malinaw at maayos. Ang paggamit ng malinaw at maayos na wika ay makakatulong na maiwasan ang mga pagkakamali o misinterpretasyon sa komunikasyon. Magkaroon ng respeto sa pagsasalita at iwasan ang mga pambubulas o mapanira na salita. Buksan ang pinto ng komunikasyon. Laging bukas para sa pag-uusap at pagbabahagi ng kung anuman ang nararamdaman o iniisip. Huwag itago ang mga problema o emosyon. Dapat ang lahat ay komportableng magpakita ng kanilang tunay na damdamin sa pamilya. Irespeto ang opinyon. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw. Mahalaga na respetuhin ang mga ito kahit pa may pagkakaiba sa mga pananaw. Ang pagpapakita ng respeto ay makakatulong sa pagbuo ng mas mainam na komunikasyon. Pagsasama-sama ng pamilya. Ang mga pamilya na may regular na bonding activities ay mas nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mas personal na ugnayan.
Magkaroon ng mga family outings o gawain na nagpapalakas sa samahan ng pamilya. Maaaring gawin ang sabay-sabay na pagsimba, pagkain sa loob man o labas ng tahanan at iba pang katulad na gawain. Tamang paggamit ng teknolohiya. Habang ang teknolohiya ay makakatulong sa komunikasyon, siguruhing ito ay ginagamit ng balanse. Huwag hayaang maging sanhi ito ng pagkawatak-watak o kawalan ng personal na ugnayan sa pamilya. Pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga patakaran o latuntunin sa tahanan na nagpapahayag ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ay maaaring isama sa pagpupulong ng pamilya para magkaroon ng kolektibong kasunduan. Pagtutulungan sa mga gawain. Ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay ay maaaring maging pagkakataon para magkaroon ng mas kaaya-ayang ugnayan. Ito ay maaaring isang paraan ng pagkakasama at pag-aambag sa pamilya. Unang gawain. Gamit ang Venn diagram, magtala ng tig-tatlong positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng 3 paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng paglaganap ng teknolohiya. Pangalawang gawain. Ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang. Pagkatapos ay sagutin ang 3 katanungan sa ibaba. Tama o mali. Basahin ng mabuti ang pahayag. Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay totoo o letrang M kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, ang pagkakaroon ng mga alituntunin sa paggamit ng teknolohiya sa bahay ay magpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pangalawa, ang malayang komunikasyon sa pamilya ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pangatlo, ang malawak at mabilis na komunikasyon sa pamilya ay may negatibong dulot sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Pang-apat, ang sobrang paggamit ng teknolohiya, lalo na ng mga social media, ay maaaring magresulta sa pag-aksaya ng oras sa pamilya. Panglima, ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring ma-expose sa mga panganib sa online na komunikasyon. Day 3. Paano nyo na ipapakita ang maayos na komunikasyon sa pamilya? Mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Narito ang ilang mga paraan upang mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya.
maglaan ng oras, aktibong pakikinig, pagsasalita ng malinaw at maayos, buksan ang pinto ng komunikasyon, irespeto ang opinyon, pagsasama-sama ng pamilya, tamang paggamit ng teknolohiya, pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan, at pagtulong sa mga gawain. Narito ang isang gawain. Balikan ang kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa natutuhan sa aralin at iangkop ito sa mga natutuhan sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain. Ikalawang gawain. Sagutin ang mahalagang tanong gamit ng larawan na panpulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita. Bumuo ng isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtalakay sa aralin na isinaalang-alang ang mga sumusunod. Isulat sa iyong kwaderno ang salitang tama kung ang sitwasyon sa bawat bilang ay nagpapakita ng pagiging matapat at mali kung hindi. Una, umalis ang inyong nanay dahil may importanteng pupuntahan. Bago siya umalis, sinabihan kayong magkapatid na huwag aalis ng bahay. Pero ang kapatid mo ay hindi sumunod at nakita mo na pumunta sa kanyang kaibigan para manood ng telebisyon. Pangalawa, nakarinig ka ng lagabog sa labas ng bahay at nakita mong nabasag ang bagong paso ng iyong nanay. Sinabi ng bunsong kapatid mo na siya ang nakabasag ng bagong paso. Pangatlo, alam mong magagalit ang iyong tatay sa iyong ibabalita na lumiban sa klase ang iyong kuya. Sinabihan kanya na huwag magsumbong sa inyong magulang, ngunit sinabi mo pa rin sa inyong tatay, dahil alam mo na para ito sa kanyang ikabubuti. Pang-apat, gusto mong kumain ng sugpo na alam mo na magdudulot ito ng allergy sa iyo, katulad ng nangyari noon. Nagpaalam ka muna sa iyong nanay kung pwede kang kumain nito. Panglima, sinabi ng kapitbahay mo na ang iyong kapatid ay palaging lumiliban sa klase. Kinausap mo ang iyong kapatid ng masinsinan at tinanong kung ito ay totoo o hindi. At sinabi naman niya sa iyo na ito ay totoo. Day 4. Bakit mahalaga ang maayos na komunikasyon sa pamilya? Narito ang ilang mga paraan upang mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya. Maglaan ng oras. Aktibong pakikinig. Pagsasalita ng malinaw at maayos. Buksan ang pinto ng komunikasyon. Irespeto ang opinyon. Pagsasama-sama ng pamilya. Tamang paggamit ng teknolohiya. Pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan at pagtutulungan sa mga gawain. Gawain.
Gunitain ang mga paraan ng maayos na pakikipag-ugnayan na iyong natutunan mula sa pamilya na nagbunga ng maayos na relasyon at pakikipag-ugnayan. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyong pamilya ukol dito. Pangalawang gawain, ilista ang 5 paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Bumuo ng isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtalakay sa aralin na isinaalang-alang ang sumusunod. Sagutan ng tama o mali. Isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!